Okay, so ito naman ho ang ating pag-usapan. SMNI banned sa SONA ng Pangulo. Uy, ano ho nangyari? Bakit sila na-ban? Okay, kasi nangyayari diyan, eh, hindi ba meron silang unlimited suspension? Oh, hindi ho sila pinopolitika. They're calling foul kasi pinopolitika sila, pinag-iinitan sila ni PBBM dahil nga naman sila po ay isa sa mga kritiko ng administrasyon. Hmm, 'di ba? So, tingnan niyo naman. Dito sa eto side na 'to ha, ang Rappler po ay invited. Dati ito yung most hated tsaka yung ABS-CBN, 'di ba? Pero ngayon ho nabaliktad. Bakit? Sabi ko nga rito ang saya siguro ng mga ng Rappler o ng mga taga-Rappler. Bakit? Ito hong si SMNI ban ho sila ngayon. Ah. Sabi rito ni Jay Sonsa, okay? Yan, according to Jay Sonsa, SONA Media accreditation for our SMNI technical people and logistics for our live coverage and streaming has been disapproved by the Office of the Speaker and Office of the President. Dapat lang. Unang-una ho, peste kayo eh. 'Di ba? Wala kayong inatupag kung hindi. Yung mga anchors ninyo, siraan ng gobyerno ang presidente. Meron pa silang nalalamang katarantaduhan, yung many tech help of Harsim. Ibig sabihin, tinimbang ka, pero napatunayang nagkulang. 'Di ba? Nandun yan sa Book of Daniel, ang Old Testament. So, kay Haring Nebuchadnezzar, kay King Dinosaur, at saka kay Belshazzar. Ganon. Yun pa, inaano na nila, inaano nila sa ating Pangulo na hinatulan na raw. Putrag, sino humatol sa Pangulo? Si Pacquiao? Hindi naman Diyos yun. Doon sa Book of Daniel, ang humatol doon kay King Dinosaur, Nebuchadnezzar, at saka rito kay Belshazzar mismo ang Diyos. Si ano ho ito? That's correct. Si 1M man yan. Sabi ni Takero ID, makapagawa ng ngipin niya habang malaking kita sa SMNI. Actually, yung unang nakapansin dyan, si Mami Peng, nung nag-cover kami noon sa Congress, SMNI, nagulat. Nandiri kasi siya. Kasi tahol ng tahol. Tapos yung ngipin, parang, bakit ganun ang ngipin nun? Itong Sigo Philippines, yung kanyang cellphone, yung camera, na isusum niya talaga ng hanggang Skid Force yata. Sabi niya, teka nga, oo nga wala. Ang laki-laki ng kita mo dyan, 1 million a month bilang consultant, pampustiso, wala ka. Alright, tapos yung mga kaso pa niyang staff, diba? Dapat may pampabili na. Okay, so going back, sabi, the usual designated media space for SMNI live coverage inside the House of Representatives of the Philippines naka-reserve na daw po sa teleradyo 630 kHz na pag-aari po ng Romualdez. So maglalabas na lamang daw po sila ng analysis para daw po sa state of our nation today. Yun. At meron silang iba't ibang mga nilikha mula daw po sa mga eksperto, mula po dyan sa iba't ibang mga academe, agribusiness, food security, geopolitics, and foreign relations. Baka sila sasot na naman yan. Excuse me. Defense and security, banking and finance, law and order, rural and urban settle. Law and order, rural and urban. Baka sila ka-Eric lang yung expert nila dyan Human rights and other field of expertise. So isang katerbahong mind conditioning ang mangyayari. No? Definitely they will go against the speech of the president diyan sa SONA. Okay, and then we also have designed
the broadcast to be interactive, therefore allowing our audience to participate and verbalize their thoughts, opinions, comments, and recommendations. At hindi lang po yan. Ban na nga po sila dahil sa kanilang unlimited. Okay, unlimited suspension ng NTC. Tama, NTC sa kanila ng January. Hindi po sila kasali dito sa most trusted media outlets. Kaya SMNI, mga DDS, huwag mag-angas. Dahil mismo yung survey mismo ng Publicus Asia nagpapakita po, andito si Malotigia, nagpapakita wala basura ang SMNI pa sa mga tao. Trust rating po ang pinag-uusapan dito. Pinagtitiwalaan ngayon, GMA, Inquirer, Manila Bulletin, Star, Katol, 5, and then Manila Times, Bombo Radio, DZRH, at ang DZWB. Walang kinikilingan. Yan. GMA rin naman po yung DZWB 594. Saklap, no? Ban ka na nga, tapos hindi ka pa pinagtitiwalaan ng mga Pilipino. Tapos sasabihin nila, Malutikiya ba may-ari ng Publicus Asia? Tingnan ko nga. Kasi it is a corporation. It can't be Malu. Tingnan natin. Anong position niya? Siya nga ba yung nag-found? Siya ba yung founder? Tingnan natin, ha. Okay, about 37 years of progressive and professional years of experience in public and non-government private sectors and academe. Okay. Founded, siya po yung founder ng Publicus Asia noong 2003 and is the Chief Executive Officer. Malu principally handles lobbying, government. Okay, ngayon ko lang ito nalaman. Pero nga, alam ko, bahagi ng Publicus Asia si Malu. Tapos, di ba, super honest naman ang Publicus Asia. Bakit? Diba? Kahit na siya pala yung founder nila and then Chief Executive Officer, hindi siya maka-impluwensya sa rating. Diba? Nasabi pa rin nila na bumaba si VP Sara pagdating dun sa approval. Sa akin, mas importante yung approval din kaysa sa trust rating. Importante yung approval na yan. Diba? Kasi dapat nga pagkapareho yan eh. Bakit? Paano kapag titiwalaan kung bumabagsak ka sa approval? Diba? Dapat magkapareho yan, magkasabayan. Yeah, that's right. Now, tingnan nyo to. Diba? Ito yung sinasabi ko na meron silang indefinite suspension mula pa noong January. That's why in February, ay nag-aapila sila. Wala pang nangyayari. Naalala ko rin ho dati, kaya wag silang mag-iiyak. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, yung Rappler reporter po ay binan nila sa Malacanang complex at hindi lang po yun. Nasa Malacanang complex yun nakaban. Ito, pakinggan nyo. Mula ngayong araw ay bawal nang pumasok sa Malacanang ang Rappler. Ayon dito kay Executive Secretary Salvador Medaldea na wala yung accreditation ng Rappler nang ipawalang bisa ng SEC o i-revoke nito ang kanilang lisensya. Papasok na sana sa new executive building sa Malacanang ang Malacanang beat reporter ng online news website ng Rappler kanina. Pero hinarang siya ng Presidential Security Group. Basically, hindi na ako pwede pumasok ng Malacanang. At least today, I can only stay in NEB. Wala talagang sinabing any explanation. Pero hinarang siya ng Presidential Security Group. So we're not... Okay, anong nangyari dyan? Diba may issue dati ang Rappler. Kasi nga pag-aari sila ng dayuhan, so yung stock, yung parang majority yata ng stocks nila merong sa mga foreign, bawal po yun. So yun yung naging dahilan kaya binawi ng SEC. Pero yung mga foreign correspondents sa kapag-cover sila binan.
ng mga Pilipino. Itinatanggi ito ng Rappler at inapela ang kaso sa Court of Appeals. Ayon kay Yusek Jopi Avancena ng Internal House Affairs Office ng Malacanang, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte raw ang nag-utos na iban si Ranada. Ito ay habang nag-uusap daw ang Pangulo as Special Assistant to the President Bongo tungkol sa Senate hearing kahapon. Kung Okay, ano yung pinag-usapan doon? saan tinawag ni Go na fake news. Ang ulit ng Rappler na nakialam umano siya sa pagpili ng supplier kaugnay ng binibiling frigate ng Philippine Navy. What do you think this PSG... Diba? bigla ko naalala yung nangyari din doon sa Visiting Forces Agreement na pinapa-cancela na ni Duterte dati noong 2019 kasi nga si Bato de la Rosa, katropa na naman niya, hindi pinayagan ng Amerika na makapasok ng bansa nila. At nagalit si Duterte, ginantihan na inilagay nila ni Duterte, kumbaga, ang security ng Amerika. Kasi aalisin niya yung kakalas siya sa Visiting Forces Agreement. Diba? So pati yung mga EDCA sites na 5, existing na nun, mawawala na kasabay. Oh. Dahil lamang yun sa visa na hindi pinagkaloob kay Bato de la Rosa. Diba? Ngayon, ito naman pong nangyari rito sa Rappler dahil nga sa nai-report nito na si Bongo ay involved dito sa pagbili ng frigate. Yan yung babaeng kinumpronta ni Duterte noon. 'Di ba? Kinausap niya yan. Sabi niya nga Bongo, may usahing tingnan niyo yung balita ninyo. Sinabi niya na si Bongo, mayaman na tao yan sa Davao. Naalala niyo yun? Oh. Hindi yan mangungumisyon. Yun yun. Correct. Yan din yung issue rin ni Trillanes yung tungkol sa frigate. So, dito, maliwanag na pinulitika ni Duterte. Not because of the SEC. Papalusot na lang yon para merong legal justification. Secretary Salvador Medaldea hindi maaaring mag-cover ang Rappler dahil sa problema nito sa Articles of Incorporation. Dahil ni-revoke daw ng SEC ang kanilang lisensya, wala ring basihan para bigyan naman sila ng press accreditation. Rappler has already been, there was already an SEC decision saying Revoking revoking their license. Ang accreditation ni TIA is from that particular accreditation. So, nawala din yung kanyang accreditation. Sa isang pahayag, kinundena ng Rappler ang nangyari sa kanilang beat reporters sa Malacanang. Tinawag nila itong isa na namang insidente na tangkang pag-intimidate sa mga independent journalist. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon mula noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinagbawalan ng isang Pangulo ang isang mamamahayag na pumasok sa Malacanang. Pinuri naman ng Rappler ang katatagan ni Pia Ranada na magtanong ng mga katanungang kailangan ng malinaw na sagot. Inihimik daw ng Rappler ang gobyerno na sagutin ang mga katanungang ito at huwag iwasan ang masusing pagsisiyasat ng publiko sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan at panggigipit. Sir, nakikiusap naman kami, sir, para... Ang kulit talaga ng mga PSG. Laging ganyan, mga harang-harang. Ini-extend niya yung extension na ibinigay niya sa termino nito si PNP Chief General Ronald. Okay. Ito naman. I am here with my fellow reporters, Bobby Lagsa, Raymond Duliana, Camille Alemia, Mara Cepeda, and Ralph Rivas. We are... This is Mara, yung nasa tabi niyang minunal. And then si Camille Alemia, puro mga nakikita ko ito muna, mimit ko na yan. Etong si Camille, namit na namin yan personally during campaign period. Ito yung, kaya yung pangalan ko, no, ako si Vincent Tabige, Mami Peng, nandyan kami sa The New York Times article sa archive nila because of that lady. Yung nasa sa may kaliwang side, katabi nitong nakadilaw. Mamaya makikita ninyo. Kay Mami Peng, fake news siya. Sa akin naman, nagkapalit kami ni Vincent Tabige ng picture. Pero wala namang masamang kwento about me. filing this petition because we want to practice our profession. We are journalists. Physical presence in a newsworthy event is integral to our work. Asking officials questions face-to-face is integral to our work. Malacanang's ban prevents us from doing our jobs. We are filing this petition because we believe the ban is not just a threat to Rappler, but to all journalists.
If this ban goes unchallenged, maybe the next president will think, Duterte got away with it. I can too. And maybe it won't be Rappler at the receiving end of that order. Press freedom, free speech, due process, and equal protection are guaranteed by the Constitution. We're asking the Supreme ako Court rin. to affirm these fundamental rights. Yun lang. Okay na. Okay, sabi nga ni Art, mas worse pa nga ang ginawa ni Digong on the spot, hindi pinapasok. Yan na. Pinapasok ang Rappler, SMNI may notice. Diba? Kaya sabi ko nga kanina, nako, siguro tuwang-tuwa ngayon ang SMNI. Kasi kumbaga, nakaganti na po sila. Diba? Ay nako, inis na inis ako talaga rito kay kay $1 Million Boy. Pagdating ho sa fake news, Diyos ko naman, talaga namang napaka-horrible ng taong ito. Pero again, congratulations po sa SMNI sapagkat out kayo. Di ba dapat lang naman Bakit pa kayo papayagan na makadikit-dikit sa mga lakad ng Pangulo? Dapat wala na rin kayo sa mga ganon. Diba? Tsaka sa SONA. Dapat palagi yan, forever na dapat yan. Kasi kontra gobyerno kayo, NPA kayo may sarili kayong Diyos. May sarili kayong mga jurisprudence. Di kayo na. Diba? Ang tutukan nyo, si Kibuloy para mamaya, para magsiyaman kayo, magbago buhay nyo, huwag kayong umasa sa langit-langitan ni Kibuloy. Isuko nyo siya.